Hi guys, kumusta na po kayo? Ako nga po pala ulit si Tito JJ, isang TFW dito sa Canada. At maraming salamat po pala dun sa mga suporta nyo dun sa first vlog ko. Ang dami pong nag-comment at hindi ko inaakala na marami palang interesado sa journey ko kung paano ako nakarating dito. Tapos, ang dami rin po nag-comment kung ano po ba yung requirements ko sa pag-apply ko dito at dahil po doon yun ang pag-uusapan natin ngayon. Pero hindi po ako consultant, hindi rin po ako immigration officer. Ako po ay i-share ko lang kung ano po yung experience ko, yung mga na-required sa akin na documents ng consultant ko. By the way, ang consultant ko po pala ay ang Premier Visa and Immigration. Ito po, share ko sa screen. Sila po yung nagpaalis sa akin sa mga hindi pa nakapanood nung journey ko. Panoodin nyo lang po dun sa first ko na video. Yun po, andun po. Sinare ko po lahat dun. Ayun, nag-backtrack po ako ng mga email ko. Tapos nilista ko po doon yung kung ano yung mga requirements na na-required sa akin ng consultant ko para ma-share ko sa inyo. Para if ever kung nagbabalak man kayo na pumunta dito, is prepared na kayo. At ma-ready nyo na rin kasi yan. Napaka-importante nung prepared na kayo, yung mga documents nyo is ready na para at least pag may apply na kayo or may employer na kayo dito, hindi na kayo mahihirapan maghagilap kasi prepared nyo na. At mas mabilis yung process nyo, mas mapapadali yun. So, unang-una sa lahat is yung valid passport. Kailangan yung passport nyo is valid pa. Kasi yan, lalabas tayo ng ibang ng bansa, so kailangan natin ng passport. Yun yung pinaka-importante sa lahat. So, at least 6 months yung validity ng passport nyo pa. Pagkadating nyo dito sa Canada, at least 6 months. So, yun. Yan, may mga notes din dito from IRCC. Tapos, ilalagay ko lang din yung link para may reference kayo dun sa description para if ever nalilito kayo, may pwede kayong i-check dun sa description. And then, resume. Yun, yung pinaka-importante din, resume. Or CV. Kailangan kasi yung CV dito pala sa Canada, hindi siya katulad sa Pilipinas na may mga picture, may age. Ang CV dito sa Canada ay napaka simple lang. Work summary sa taas, tapos work experience, skills, and school. And that's it. Yun lang. Napaka-importante ng date doon kasi dapat kung ano yung mga naka-indicate sa certificate of employment nyo, yun din yung nakalagay sa resume nyo. So, yun. Medyo strict ang immigration officer doon. Pero i-check din naman yan ng agency nyo or consultant nyo if ever may conflict. So, just to make sure nyo lang na kailangan kung ano yung pinasa yung certificate of employment, yung mga date doon, yung mga company name, yung job description or yung job title nyo is same, is nagmamatch kung ano yung naka-indicate sa resume nyo. And then, pangatlo, yun, employment of certificate, speaking. Yung employment of certificate, yung pangatlo natin, kailangan lahat ng ma-declare nyo doon sa resume nyo, makapag-provide kayo ng employment of certificate. At kung ano man yung mga naging trabaho nyo, past experience nyo, work experience nyo, kailangan na dineclare nyo doon, is kailangan makapag-provide kayo ng certificate of employment. Or pwede naman, kung wala kayong trabaho at may business kayo, pwede nyo naman i-provide yung DTI, business permit, mayor's permit, yung mga permit ng business nyo. Kasi ako, sa case ko, huminto ako kasi nga, di ba, nag-Taiwan ako. Tapos, na-laid off ako sa Taiwan. So, meron akong certificate of employment sa Taiwan. Pero bumalik ako ng Pilipinas. Sa Pilipinas, nawalan ako ng trabaho. Pero sa Pilipinas, meron kaming business. Tapos, yung business nun, yung mga permit nun, is nakapangalan sa akin. So, pinasa ko pa rin yun sa consultant ko para continuous yung flow ng taon ko, wala akong gap. So, pang-apat is police clearance or NBI. Sa police clearance, lahat ng bansang pinagtrabahuhan nyo is dapat makakuha kayo ng police clearance. At sa Pilipinas naman, NBI, pwede, yun, okay na yun. Kailangan makakuha ka na yun ng NBI. At ang sabi dito sa IRCC site, yan, isi-share ko dito ulit.
at ang yung link is nasa description din is ito. For any other country, the police certificate must be issued after the last time you resided there for 6 consecutive months or longer since the age of 18. Some countries put expiry dates on their police certificate. If this your situation, include the certificate will accept it if it was issued after the last time you stayed there for 6 consecutive months or longer. It is not for country where you currently resided. So, ang experience ko dito about sa police clearance ko, nadoble ako ng pasa sa konsultan ko kila Premier. Kasi nga, nung nasa Taiwan pa ako, nagpasa na ako sa kanila ng police clearance. Kasi hindi ko naman akalang makalilay doon pa ako. So, ginather ko na yung mga documents ko doon sa Taiwan. So, nagpasa na ako sa kanila ng police clearance noon. Kaso nga, bigla ako na laid off, diba? Di umuwi ako ng Pilipinas. So, pag uwi ko ng Pilipinas, hinihingan ulit ako nila Premier. At ang sabi nila, kailangan daw yung police clearance release date after ko makalabas ng Taiwan. So, dapat ganon. Kumbaga, security yon na clear ka talaga doon sa bansang pinuntahan mo. Wala kang case, wala kang kasong naiwan doon. So, yun dapat. Hindi ko alam kung nagigets nyo, pero yun. I-check nyo na lang din yung detailed explanation or detailed information dun sa link sa description. I-paste ko naman yon para medyo may reference din kayo. Kasi alam ko, sarili ko na magulo ako mag-explain. Kaya, niready ko na para sa inyo. Yun, pang-apat naman is yung educational certificate or yung mga TOR or diploma. Kasi ang pinasa ko lang sa akin is TOR and diploma. Ang pinasa ko lang is yung pinaka-higher education ko. Pero it's depends sa consultant nyo kung hihingin pa yung mga ibang certificate nyo or training, something ganyan. It depende sa kanila. Pero ang sa akin, yung sa experience ko, sa case ko, ang pinasa ko lang sa kanila, yung college ako, yung TOR at diploma ko ng college. Hindi ko na pinasa yung high school ko and elementary. Hindi na nila hiningi. Tapos, ang pang-apat, tama ba? Panglima yon. Panglima na nga. Ang panglima ay bank statement. Ang sabi dito sa IRCC website, requirements to apply from outside Canada. To apply for a work permit from outside Canada, you must show that you have enough money to take care of yourself and your family member during your stay in Canada and to return home. The amount of money you need can depend on your family size, the community you plan to settle in, and the work permit program you're applying for. Ayun. Yun, yung link ulit nasa description kasi para meron kayong basihan. On my case naman, ang pinasa ko lang kasi nung nasa Taiwan pa lang ako, meron ako dong bangko sa Taiwan, naghingi lang ako ng bank statement doon sa Taiwan Bank. Kaso, ang problema nun, ang bank statement na nirelease nila sa akin, naka-Chinese character. So, kailangan ko pa siyang ipa-translate. At hindi basta-basta yung pagpa-translate, kailangan merong legit lang na pwedeng pag-translatean. Binigay naman yun ng consultant ko sa akin. If ever yung mga sa inyo is naka-non-English character yung mga information nyo, yung mga documents nyo, mag-ask kayo sa consultant nyo kung saan nyo pwedeng ipa-translate to English. Kasi ang Canada is English, di ba? So, kailangan translated siya sa English. Binigyan ako ng site nung agency ko, nung consultant ko, ng Premier, kung saan ko pwede siya ipa-translate. Kaso, may bayad siya. And, yun, mabilis lang. Wala pang 1 week na release agad yung English translation nun. Pero, nonsense yun sa akin kasi, di ba nga, umuwi ako ng Pilipinas. Naman, ang gulo kasi nung process ko. So, pagka-uwi ko ng Pilipinas, aanahin ko pa yung bangko ko sa Taiwan kung hindi ko rin naman na magagamit. So, ang ginawa ko, nag-transfer ulit ako transfer ko yung naipon ko sa Taiwan to Philippines.
So, tinransfer ko doon sa, yun, sa bangko ko sa Pilipinas. At sa Pilipinas naman, naka-English naman na yun. So, hindi nyo na kailangan magpa-translate. So, yun, nanghingi lang ako ng bank statement ko ulit sa Pilipinas. At yun na yung pinasa ko kila Premier. At ang sabi nga dito na dito sa IRCC, kailangan yung pera nyo is kailangan nakapangalan yun sa inyo. Siyempre, kailangan yung naka-indicate na name doon is sa inyo. Money is belong to you. Tapos, yung money ay hindi hiram. So, kailangan may transaction na nagaganap doon sa bangko nyo, bank statement nyo. Kasi napaka-suspicious naman kung bigla na lang papasukan ng malaking halaga yung pera nyo. Parang sinow money lang, parang pinakita nyo lang na may pera kayo. So, kailangan may transaction na nagaganap doon. And the funds are readily available. So, available siya sa bangko nyo. Yung funds na yon nakalagay doon sa bangko nyo is pwedeng kunin anytime. Yun. Yun, next. Pangilan na ba tayo? Nalito na ako, na-lost count na ako. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, pang 6. Pang 6 na natin ay proof of family ties. Sa akin, ang binigay ko lang na proof of family ties ko is lahat ng birth certificate namin. Tapos naglagay din ako ng mga picture. Family picture namin, reunion, and mga gathering namin, naglagay din ako ng mga picture doon. Sa birth certificate naman, lahat ko pinrovide from kay mama, kay papa, sa mga kapatid ko, sa stepsister ko. Kung may stepsister man kayo or stepbrother, kailangan nyo rin yan i-declare. Lahat ng related sa family nyo, sa family mo, first family mo, kailangan mo i-declare. Kasi kung ano yung sinubmit nyo pag-apply ng work permit, yun din yung gagamitin nyo pag nag-apply kayo ng PR. So, may mga instance na nare-refuse sila kasi hindi nila sinasama yung mga ibang family relative nila, something ganon, na first family nila, hindi nila naisama nung application nila ng work permit. So, nung nag-apply sila ng PR is nagka-problema. Kaya, importante na maging honest tayo sa pagbibigay ng mga documents at requirements dito sa IRCC sa pag-apply ng work permit natin. Lalong-lalo na pag initial work permit natin, unang-unang work permit natin, kailangan valid talaga, totoo talaga yung mga isasubmit natin. Hindi yung tinampered lang natin, hindi yung mga ganun. Hindi yung fake. Kailangan is valid and legit. Kasi si IRCC ngayon, masyado silang mahigpit. Masyado silang chinecheck nila. Kasi meron nga akong nakita sa news na nag-a-apply siya ng work permit. I'm not sure if work permit or permanent residence. Nag-a-apply siya, kaso na-refuse yung application niya kasi nag-background check ang IRCC sa kanyang Indeed or sa social media something account. Nag-background check siya and nakita doon na may conflict doon sa details, sa information na binigay niya, doon, sa mga documents na binigay niya na naka-indicate doon sa social media niya. So, I suggest na kailangan legit at true yung mga isasubmit nyong document. Ayun, pang 7, English test. Yung English test sa akin, nung una, nire-require nila ako mag-IELTS or SALFIP nung nasa Taiwan pa lang ako. Kaso nga, plano ko naman talagang mag-take ng IELTS noon time na noon. Kaso nga, nung pumunta ako ng Pilipinas, medyo nawala ng budget. And nakita ko rin doon, nag-search din ako na hindi naman siya mandatory. Kumbaga, if ever meron ka lang available, isubmit mo. If ever naman hindi, edi okay lang kahit wala. Kung nire-required kayo ng agency nyo or consultant nyo, tapos nakapag-take naman kayo at mataas yung score nyo, why not? Ipasa nyo kasi nakakapagpa-boost yun ng application. Much better na mataas at meron kaya, edi submit. Kung wala naman, okay lang din. Hindi siya required. Tapos, pang-8, hindi ko alam kung documents to, pero ni-require dito sa akin ng agency ko. Binacktrack nila yung activity ko 10 years ago from to present. So, 10 years ago from to present. So,
Ang naka-indicate doon is from yung month and date. Tapos yung to, yung month and date din. Tapos yung activity, example ng activity ko ito, may i-share ako sa screen. Gagawa na lang ako ng sample activity dito, ng sample information about dito. Pero hindi ito sa akin ha, gagawin ko lang as reference para sa inyo. Ganto rin yung ginawa ko pero hindi ito yung detailed ko. Ayan, yung activity, ang nakalagay doon is kung nagtatrabaho ka, ang ilagay mo is employed or ano yung position mo, tapos company. Tapos yung town, kung saan kang town yun, and country. Kung lumabas ka man, sa ibang bansa ka nagtatrabaho, sa ibang bansa ilagay mo. Kung unemployed ka man, kailangan kasi wala siyang gap, dire-diretso siya. Kung wala kang trabaho nun, ang nakalagay doon is kung, kunwari, for example, December to February, wala kang trabaho, anong ginagawa mo nun? Unemployed, lagay mo doon. Nasaan kang city, nasaan kang town, yon. Kailangan dire-diretso siya. 10 years yun, kailangan ma-backtrack mo kung nasan ka. Tapos, yung mga data nakalagay doon is match dapat sa resume mo and match dapat sa mga certificate of employment mo. So, dapat naka-align silang lahat. Hindi pwedeng may iba doon na maiba. So, ngayon pa lang, kung pinaplano mo mag-apply sa Canada para hindi ka na mahirapan sa future, backtrack mo na yung mga record mo, mag-take notes ka na kung nasan ka ba nito, kung ano yung ginagawa mo nito, kung unemployed ka ba nito, kung naghahanap ka ng trabaho, something ganyan, or kung nagbi-business ka man nito, at nasan kang lugar ng mga gantong panahon. Kailangan mong i-backtrack yan. Hindi ko siya pinapakomplikado, hindi ko sa kayo pinapahirapan, pero ganito yung sample niya. Lang siya, madali lang naman. Basta meron ka namang mga COE, pwede mo nang i-check doon eh. Doon ka na mag-reference sa COE. Kung wala kang COE, ibig sabihin, anong ginagawa mo? Doon ka lang maghahanap. Yung gap na yun lang hahanapin mo kung anong ginagawa mo. Kung hindi mo matandaan, lagay mo na unemployed. Kasi ganun ginawa ko. Hindi ko matandaan talaga kung ano yung ginawa ko nung year na yon, yung taon na yon. So, yun, nag-isip lang ako. After school, okay. After school ito, wala pa akong trabaho. Naghahanap pa lang ako ng trabaho nito. So, ang nilagay ko, unemployed, looking for a job. Tapos, yung taon, nasa Caloocan ako noon, yun nilagay ko doon. Tapos, yung city, yung country, Philippines. Yun. So, yun lang naman. Mabilis lang siya, hindi siya complicated. Ayun. Hindi ko na naman alam kung pangilan na tayo. Ang gulo na. So, yun. Nirequire din pala ako ng photo ID. Yun, dapat latest photo ID yung isa-submit nyo. Tapos yung description nilalagay ko na lang dito kasi medyo complicated siya. Tapos makikita rin naman yung sa IRCT. If ever man yung agency nyo, hihingan kayo, binibigay naman nila yung description ng requirement about the photo ID. Yan. Ilalagay ko na lang dito para meron din kayong reference. Tapos ayun lang yung mga requirements na required sa akin sa end ko. Kasi yung mga iba naman katulad ng contract between you and the employer, for sure naman meron ng copy nun yung consultant nyo. So, hindi na yun hiningi sa akin. Tapos yung LAMIA, kasi sila na rin naman yung nag-process nun, for sure meron na rin silang copy nun. Ano pa ba? Yun, medical exam pala. Yun, ikukwento ko rin sa inyo yung medical exam ko. Ayun, nagpa-upfront medical exam ako sa Taiwan. Isa yon sa dahilan kung bakit naging mas madali yung approval ng application ko. Kasi within one week lang ata, na-release na yung approval ko, approve agad ako. After ko mag-biometric, yun, release agad yung approval ko. So, napakabilis. Kasi pagkapasa mo ng application ng work permit, pagkapasa ng consultant or agency ng Premier, ng work permit ko application, re-request ka pa niya ng medical, re-request ka pa ng biometric. Sa akin, meron na akong medical, naka-ready na siya. So, hindi na nila ako na-request. Biometric na lang. After ng biometric, yun approve agad. Ang bilis. So, yun. Hindi ko rin naman sa inyo sinisigurado na pag may upfront ka, mas mapapabilis. Siguro, depende pa rin sa mga case. And, ano pa ba? Ano pa ba ang isi-share ko? Ano pa ba yung mga requirements? Yun. Yun lang naman yung mga requirements na natatandaan ko so far. Kung may nakalimutan ako, idadagdag ko na lang sa mga next video ko.
Ano pa ba? Kung may mga tanong kayo, kung may gusto pa kayong i-clarify sa akin kasi alam ko talagang magulo ako mag-explain. Hindi ako pulido, hindi ako maayos mag-explain. Kaya nga, niisip ko yung concept ng vlog na to. I-make sure ko kako na meron akong link sa description kasi alam kong magulo ako mag-explain. Kaya yun, pag if ever na naguguluhan kayo sa explanation ko, punta kayo sa description ko yun, may mga link may mga link doon kasi yan, pinrepare ko na rin para sa inyo para hindi na kayo mahirapan. Ayun, ano pa ba? Kasi wala nang nakalagay dito sa... Baka may nakalimutan pa ako. So, yung wala naman ako nakalimutan lahat na na-checkan dito sa ano ko. Dun sa notes ko. Kung meron pa akong nakalimutan, paalala nyo na kalimutan. Basta i-share ko na i-share ko na lang ulit if ever mag-comment kayo sa baba kung may gusto pa kayong itanong sa akin. I-share ko doon sa next video natin. Para abangan nyo yung next video natin kung yan, may gusto kayong itanong. Mag-comment kayo dyan. Tapos kung may gusto kayong i-clarify, kung may gusto kayong kung nalito man kayo dun sa explanation ko, yan, check nyo lang yung description kasi medyo magulo talaga ako ma-explain. Ngayon nga, naguguluhan na rin ako sa sarili ko. Pero yun, gagawin ko yung best ko para makatulong sa inyo kasi nafe-feel ko kayo. Kasi kagaya nyo dati, ako nanonood lang din ako ng mga video ng mga nakapunta dito. Tapos nakikita ko sila, ano kaya yung process? Ang dami kong tanong. Ang dami kong tanong din. Kaya nararamdaman ko kayo. Kaya mag-comment lang kayo dyan yung maitutulong ko sa inyo. Yun, i-share ko. Kung ano yung experience ko, i-share ko sa inyo. Yun. Tapos, yun. Huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe. Tapos, mag-comment. I-share nyo na rin to if ever para makatulong din sa iba. Yun. Maraming salamat. Next time ulit, ako nga po pala ulit si Tito JJ ang TFW ng Canada. Salamat. Bye-bye.